Okay, so magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ayan, so ayan, magkakaroon na naman po tayo ng isang gabi ng pag-uusap. Ayan, ng dalawang kapatid natin na magaling na debater. Ayan. So again, pa-share po ng ating live at lahat po sana tayo ay pwede po mag-comment. Wag lamang po yung mga foul words. So ngayon po ang may magaganap na debate dito sa pagitan po ng ating dalawang kapatid na mag-uusap, si Brother Edwel Ortalesa po ng SDA at si Pastor Eric ng CJCLS. Katatapos lamang po ng debate nito kanina. Talaga, sipag di Pastor. Okay, katatapos lang po niya sa Russia TV. At okay, so hindi na po natin patatagalin. Medyo naatrasado na po tayo. Ayan. So ang topic po ng kanilang pag-uusapan ngayon ay patutunayan po ng ating kapatid na si Brother Edwel na ang Seventh-day Sabbath ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan. At yan po ay ininigate naman po ng ating kapatid na si Pastor Eric Villanueva. Ayan. So again, pa-share po ng ating live at tayo po ay magdilay, makinig at mag-aral sa lahat ng mga ilalahad po ng ating kapatid na to. Okay? So siguro bago po natin na simulan ay bigla magpakilala po muna yung ating dalawang kapatid at syempre ano yung kanilang patutunayan dito para sa isang minuto na opening statement. Okay? Unahin po natin si Brother Edwel. Okay, Brother Edwel, 1 minute. Well, good evening po sa lahat po natin mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay dito po sa In Defense of the Truth. At sa gabi ito ay marami po tayong matutunan sa aming usapan ni Brother Eric. Sa gabi ito, patutunayan ko na ang Seventh-day Sabbath ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan ayon sa Biblia at siyempre ibang mga referensya. So mga kaibigan, dyan lang po kayo at subaybayan hanggang sa matapos. And God bless and mabuhay po tayong lahat sa piling ng po may kapal. Bye-bye. Okay, maraming salamat po kapatid na Edwel. At syempre, dako naman po tayo sa ating negative side na si Pastor Eric Villanueva. Yan, suking-suki po ng indefense. So, 1 minuto, kapatid na Eric. Yes, muli sa pagpapalang gabi po sa inyong lahat. At tayo po umaasa na kayo makakapulot ng bagay pag-aaral sa oras ito. At umaasa rin po tayo na ating katunggali ay magbibigay ng isang magaling na presentasyon upang ating pong iligid. Palahin tayo ng Panginoon, maging sa ating moderator. God bless po. Nawala po yung niya, sis. Nakamute po pala ako. Sorry. Okay, ayan. Sa ating mga manonood dyan sa live, ayan, si Brother Melchor Manalili, ayan, si Bro Prince, ayan, si Brother Jumong. Ayan, so, share po ng ating live mga kapatid. At syempre, ayan, si Brother Delim Jan Bodilla, ayan. So, ngayon po ay magkakaroon ng pag-uusap ang ating dalawang kapatid na ito. Isang friendly debate po between Edwel, ayan, Brother Edwel Ortalesa po ng SDA at ang ating kapatid na si Pastor Eric Villanueva. Okay, so simulan na po natin at sa pagsisimula po ng ating live na to at pag-uusap na to, syempre kailangan po natin ng isang magiging guide natin o panutunan dito sa ating debate. Okay, so debate rules po, magbabasa ako. Okay, number 1 po, syempre, ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. At kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds, ay nag-next question na po, okay? So, number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag nang hindi lalampas po ng 20 seconds. At kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon po ng 10 minuto na pagpapaliwanag at yan na po yung pinakasagot sa tanong.
So, number 4, sagutin ang tanong ng naaayon sa tanong. Okay, number 5, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag po na katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question at sa rebuttal doon na po pwedeng itanong ang lahat. Okay, number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Babawasan po ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman po ng 1 minuto kung ang tinatanong naman po ang paglalapatan. Okay, number 7, bawat senaryo po ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag or 1 objection lamang po at hindi po yung susundan ng sunod-sunod na objection at no objection po during final conclusion. Okay, number 7, bawat senaryo po ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. Okay, number 8 na po pala tayo. At hindi po, okay, sa number 8, so ini-emphasize ko po ito, hindi po pinapahintulutan ng physical atake at mga pagmumura ng nakasanayan. Okay po? So again, hindi po dapat natin pairalin ang ating mga damdamin at doon sa damdamin na yon ay hindi po tayo minsan nakakapagpigil. Meron po tayong lumalabas sa ating bibig nang hindi po nararapat sa debating ito at hindi po makakatulong sa pagpapaliwanag ng ating pananampalataya. So yung po mga hindi magaganda na word, yung mga medyo foul words po ay hindi po pinapahintulutan sa pag-uusap po na ito. Okay, number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko, paano kung mabasa ko ay hindi po pinapahintulutan upang magkaroon po tayo ng isang maayos at magandang pag-uusap at marami po ang nakikinig sa atin. Okay, number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasayos po ng debating ito. Okay, ang oras po ng kanilang napagkasunduan ay 10 minuto sa unang tindigan at 10 minuto po sa cross-exam. And sa rebuttal po ay 10-7, then final is 5 minutes na final conclusion. Okay, so ayan, magandang gabi po sa atin lahat. Ayan, si Brother Delib Jan Bodilla, ayan, watching from KSA. Ayan, pa-share po ng ating live. Okay, so hindi na po natin siguro patatagalin at kung ready na po yung ating affirmative na si Brother Edwel, 10 minuto po para sa iyong unang tindigan. Okay? Brother Edwel, time start now. Okay, thank you very much, Nad, sa inyo pong pag-moderate sa gabing ito. Dito po sa aming debate ni Brother Eric. Okay, so mga kaibigan, at ang ating pong topiko ay ang 7th day Sabbath ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan. Well, mga kaibigan, umpisan ko po ang pagpapaliwanag. Pansinin po natin ang sinabi po nakasad po sa ating topic, utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan. Bakit po ba? Sino nga ba ang nag-utos? Tunghayan sa mga talata na akin pong babasahin. Dito po sa Genesis 18:1, ang sabi po rito, at napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre. Habang siya ay nakaupo sa pintuan ng tulda ng kainitan ng araw. Sino po ang napakita? Ang Panginoon. Sino ang pinakitaan? Si Abraham. At 18:6 ang sabi rito, at si Abraham ay nagmadaling napas sa tulda ni Sarah at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayin, gawin mo mga munting tinapay. Dito po sa talatang dito po natin mababasa ang pangalang Abraham, na si Abraham nga po ang pinakitaan ng Panginoon. Ngayon mga kaibigan, etong Panginoon na napakita kay Abraham ay siya din itong kausap ni Moises. Ayon po sa Exodus 6:2-3, ito po ang sabi. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah at ako'y napakita kay Abraham
kay Isaac at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamagitan ng aking pangalang Jehova, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. So mga kaibigan, dito po natin mapapansin na ang Panginoon na siyang napakita kay Abraham at napakita kay Moises, na kasama ni Moises sa mahabang panahon ay ang Panginoon ito na pareho, no? Yung Panginoon na napakita kay Abraham at ang Panginoon na napakita kay Moises ay iisa, mga kaibigan. Ano pa ang ating maidagdag na mga detalye tungkol sa tagpo ni Moises at ng Panginoon? 3:14 ng Exodus. Ang sabi po, mga kaibigan, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Mga kaibigan, ang Panginoong ito na nagbigay ng utos, 10 utos doon, ng Sabat doon kay Moises, ay si ako nga. Tandaan po natin, si ako nga, ang Panginoong Diyos na si ako nga, ang nagbibigay ng Sabat na utos doon kay Moises. Now, ngayon, dito po sa Juan 8:56, ito po ang sabi, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Ngayon, talatang 57, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Okay. So mga kaibigan, ang mga Hudyo ay talagang pinagdudahan nila ang sinabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, nagalak ang inyong Abraham na makita ang aking araw at natuwa. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin dito ay si Kristo at ay napakita kay Abraham sa kapanahon ng iyon base po sa talata na ating binasa kanina. Ngayon, ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pa ng 50 anyos, nakita mo si Abraham, sobra ka naman, no? Ang taas naman ng hangin mo, mangyaring ganun, mga kaibigan, no? Ngunit ang sagot ni Kristo, ano po ang kanyang sagot? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. So malinaw, mga kaibigan, na yung Panginoon na nagbigay ng utos doon kay Moises, 10 utos kasama na ang Sabat, ay si Kristo, mga kapatid. Katunayan, base po sa mga talatang binasa po natin. Okay? Ang paksa po ulitin ko. Patunayan ko na ang Sabat ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan, sapagkat si Kristo din ang nagbigay nito doon sa lumang tipan, mga kaibigan. Ngayon, okay, patuloy po tayo, mga kaibigan, sa ating paghahayag. Okay? So, si ako nga ay si Kristo po iyon. Ngayon, ano po ang utos na binigay, no? Bilang balik lang po tayo doon sa lumang tipan. Ayon po sa Deuteronomio 4:13. Ito po ang sabi, mga kaibigan, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inuutos na inyong ganapin sa mga bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa tapyas na bato. Just 4 ng Deuteronomio. At kanyang isinulat sa mga tapyas ang ayon sa unang sulat ang 10 utos na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy, ng kaarawan, ng kapulungan, at ang mga yaon ay ibinigay sa akin ng Panginoon. Tuloy po tayo, mga kaibigan. Okay? Ngayon, kasi po ang aral ng ating mga kaibayo, hindi ko alam kung kasama na si Brother Eric sa pagsasabing wala na po ang Sabat, binuwag na ni Kristo, sinira na ni Kristo. Hindi ko pa alam kung kasama dito si Brother Eric na nagsabing sinira na ni Kristo. Si Kristo mismo ang ating pakinggan. Mateo 5:17. Ang sabi po rito,
Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So, malinaw mga kaibigan, na ang utos na Sabat ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan, mga kaibigan. Ano ang ginawa ni Kristo dito sa bagong tipan? Ano po ang kanyang ginawa bilang halimbawa para sa atin? 1 Pedro 2:21, mga kaibigan, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ang papel na ginampanan ni Kristo sa lupa ay magbigay sa atin ng halimbawa. Okay, halimbawa. Ano ang halimbawang ginawa ni Kristo, mga kaibigan? Lucas 4:16. At si Kristo na napasa Nazaret ayon sa kanyang kinaugalian ay pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat. Ano ang ugali na ibinigay ni Kristo bilang halimbawa para sa atin? Sabat, mga kapatid. Ngayon, inuutos po ba ni Kristo ang Sabat, mga kaibigan? Opo. Matthew 24:20. Ito po ang sabi, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Mga kaibigan, panahon ng pagtakas, emergency na po yun. Buhay mo na ang nakataya. Ang sabi ni Jesus, magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, na ang Sabat ay mahalaga pa rin para sa Panginoong Hesukristo, na kahit sa pagtakas dapat hindi mangyari. Saan ba ang simulain ng Sabat na ito, mga kaibigan? Siyempre sa utos, sa Exodus 20, talatang 8, na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. So, mga kaibigan, mahalaga po ba para sa Panginoong Hesus ang Sabat? Opo, na kahit sa pagtakas pa nga ay dapat hindi mangyayari sa araw ng Sabat, mga kaibigan. Ngayon, okay, time is up. Lahat ng utos. Time is up na po. Time na. Time is up. Okay, 10 minutes. Ayan. Okay, so maraming salamat po, brother, kapatid na Edwell. Ayan, nabitin siya. Okay, sorry, batal na lang po ano. Okay, so dako na po tayo sa ating 10 minuto na pagtatanong po ng ating negative side na si Pastor Eric. Okay, pero bago po ang lahat, shoutout po muna muli tayo dyan sa atin sa live, si Sis Emmy Alfonso, ayan. Si Tonyo Tonying, ayan, maraming salamat sa panonood at sa inyong comment at sa pag-share po. Thank you so much. Okay, dako na po tayo para sa 10 minuto na pagtatanong ng ating negative side. Okay, Brother Edwell, ready na po ba? Sandali, Nads. Sige po, sige po. Sandali lang. Okay, hindi ko makuha yung link. Ipasa ko sana sa mga kaibigan. Hindi ko makuha yung link. I-forward nyo lang po, pa-forward lang. Di po ba parang merong arrow na maliit? Tapos ano lang po yun, forward lang. May arrow na maliit? Kasi hindi ko na forward kanina. Sayang. Forward nyo lang po, forward nyo. Okay, copy-paste. Copy-paste po. Copy-paste. I-copy-paste nyo lang po. Then, forward nyo po. Hindi ko nga maano yung link. Wala doong share. Walang share na makikita. Wala po talaga. I-copy-paste nyo po siya. Tapos, paste po. I-copy-paste nyo po doon sa pag-shareanting nyo. Pwede pong copy-paste. Pwede po na forward. Okay. Baka pwede ikaw na mag-ano ng link bago send mo sa akin bago ko i-forward sa iba. Pwede ikaw? Na-send ko na po sa inyo yung link. Kayo send mo sa akin? Opo, kaya po kayo nakapasok, di ba? Sige na. Okay.
Okay na po. Basta sige forward nyo lang po. Forward sige nyo po. tapos. Okay. Okay, so maraming salamat kapatid na Brother Edwell. So dako na po tayo sa ating pagtatanong ng ating negative side. Okay, Pastor Eric? 10 minuto po. Ayan, nakaset na din po yung aking 20 seconds dito ha. Okay, papatapusin po muna ang pagtatanong at patatapusin po ng 20 seconds yung ating pagsagot. Okay, at kung may categorical muna bago 20 seconds sa papaliwanag. Okay? Okay, time start now. Tanong. So, salamat sa Panginoon. So, Kap, ito unang tanong natin. No? Doon sa ginamit pong sa unang Pedro 2:21, saan doon sinabi sa mga kontekstong yan na yan ay pangingili ng Sabat? Sagot? Okay. Sagot. Brother Eric, ang nababasa doon, si Jesus ay gumawa ng halimbawa. Ngayon, halimbawa, pumasok siya sa sinagoga araw ng Sabat. Halimbawa yun para lakaran natin. Next question. Okay, next question. Saan dyan na sinabi dyan na yung Sabat sa Pedro ay halimbawa upang lakaran ng mga Kristiyano? Saan po dyan? Pakibasa. Okay, sagot. Ang ginagawa ni Kristo, halimbawa nga ayon kay Pedro yung kanyang pagsasabat, halimbawa, lahat, yung kanyang pagaling, pagpapatawad, o kaya pagdadalaw sa mga tao, pangaran, halimbawa lahat yun na dapat nating lakaran, Mr. Eric. Okay, next question. Categorical. Meron bang sinasabi dyan na pangingili ng Sabat? Meron o wala? Okay, categorical. Wala naman akong binanggit doon Wala naman akong binanggit doon na pangili ng araw ng Sabat ang 2 Pedro 2:21. Pedro 2:21. Halimbawa, ang binanggit ko ng Brother Eric. Next question. So, ibig sabihin, halimbawa lang, hindi talaga aral dito na ipangilin ang Sabat dito sa unang Pedro 2:21. Okay, so walang pangilin dyan, Brother Eric. Halimbawa, pero Lucas 4:16, si Kristo pumasok sa simbahan araw ng Sabat. Kung ikaw ay followers ni Kristo, pasok ka din Sabado sa simbahan. Okay, next question. Okay. So, yan, So, dito sa saan ba kinuha yung pangalang Kristiyano? Gayon ang ating tema ay patungkol sa inutos sa mga Kristiyano ni Kristo. Okay. Sagot. Saan ba kinuha? Siyempre, panahon ni Kristo, ang Kristiyano, followers of Christ. Kaya kaming mga Seventh-day Adventists, kami ang tunay na Kristiyano sapagkat ang halimbawa ni Kristo pumasok sa simbahan araw ng Sabat, ginagawa namin. Next question. So sabi mo, lumabas sa panahong Kristiyano. Doon, sa panahon ba ni Abraham, ay meron na bang mga Kristiyano na nangilin ng Sabat? Sagot. Okay. Ang paksa, Mr. Eric, ang Sabat ay utos para ni Kristo sa bagong tipan. Lumampas ka ng tanong mo. Later objection. Time pause. Yes, ano pong objection? Categorical yung tanong natin na kung meron na bang mga Kristiyano roon sa panahon ni Abraham. Kasi sa mga Kristiyano yung ating tema, di ba? Okay, Brother Edwell, meron ka pong counter objection? Counter objection. Ang paksa ay patunayan ko na ang 70 Sabat ay utos pa rin Kristo sa panahong Kristiyano. Kaya ang layo ng tanong niya. Okay, Bro Eric, pwede mo sigurong i-reconstruct na lang yung tanong mo at para sa kanya ay malayo daw yung iyong tanong. Okay, siguro pwede mong i-next question or i-reconstruct mo siya ng pagtatanong uli. Patanong uli. Okay, tanong. So, ginamit mo kasi yung Genesis, Exodo, ginamit mo yon na upang patutuhanan ng yung aral na ito'y inutos sa mga Kristiyano per se. Bakit mo ginamit yon? Kung hindi pala
tumutukoy sa paksang pinag-uusapan. Sagot? Okay, kung nakinig ka lang sana, ito ang ibig kong sabihin. Ginamit ko yung mga talatang iyon para patunayan na si Kristo po yung nag-utos doon kay Moises at utos pa rin Kristo sa bagong tipan. Yun ang drive ko, Brother Eric. Okay, Okay. next question. Sabi mo, inutos ni Kristo. Saan dyan, no? Binasa mo sa Lumang Tipan na yun ay utos ni Kristo. Sagot? Okay, ito ang sagot. Ang nagbigay ng utos kay Moises at ay si ako nga na napakita kay Abraham. At ito inangkin ni Kristo na siya napakita kay Abraham at siya yaong ako nga. Therefore, si Kristo ang nagbigay ng utos doon kay Moises. Okay, next question. Sabi mo, imira ng Kristiyano sa panahon ng mga Kristiyano ni Kristo. Saan mo dyan mababasa sa Genesis na yung pangalang Kristo o Mesaya sa panahon ni Abraham ay umiral? Sagot? Wala nga akong binanggit doon. Ha? Bagamat pwede kong patunayan yan, pero wala akong binanggit doon na may Kristiyano na panahon ni Abraham. Ang point lang doon, Mr. Eric, na si Kristo yaong napakita kay Abraham at kay Moises na siya din ang nagbigay ng Sabat. Next question. Okay, next question. Ibig sabihin na inaamin mo na hindi umiiral yung pangalang Kristo, no, sa panahong yon dahil walang Kristiyano. Sagot? Mr. Eric, labas sa paksa, pero susunod patunayan ko sa iyo na may Kristiyano noon. Kailang labas sa paksa yan sa ngayon. Okay, next question. Okay, kasi so ginamit mo yung mga talata na sa Lumang Tipan, no? Paano magiging labas sa paksa ito gayong sinabi mo na si Kristo ay umiiral na o yung pangalang Kristo? Paano naging labas sa paksa? Sagot? Okay, ito ang sagot, Mr. Eric. Hindi ko pinatunayan na may Kristiyano na sa Lumang Typos tayo, type. Kaya ko yung patunayan, Mr. Eric, na yung Kristo na si ako nga ay siyang napakita kay Moises na siyang nagbigay ng 10 utos, lalo na ang Okay, Sabat. next question. So, saan sa Bagong Tipan inutos ni Kristo ang Sabat per se sa mga Kristiyanong Hintil? Okay, sagot. Matthew 24:20. Magsipanalangin kayo na ang inyong pagtakas ay huwag mangyari sa Sabat man. Ang ibig sabihin nito, ito ay pagpapahalaga sa Sabat base sa utos na Exodus 20, talatang 8 na ipangili ng araw ng Sabat. Next question. Sino yung sinabihan ni Kristo doon? Ang mga Hudyo o yung mga Hintil? Categorical. Ang sinabihan doon, mga Kristiyano, Brother Eric, Kristiyano ako, Kristiyano ka, Kristiyano mga Hudyo, Kristiyano paksa natin, Bagong Tipan. Next question. Next question. Ibig sabihin, ang sinabihan niya ron, mga Kristiyanong Hintil, tama mali? Sagot. Kristiyano, tama, Kristiyano yun, Brother Eric. Kristiyanong Hintil po, ulitin ko lang. Tama po ba? Sagot. Kristiyano, generally Kristiyano, maging Hintil, maging Hudyo, basta Kristiyano, ang binanggit ko, pasok yun sa paksa ko. Okay, next question. Kasama ang mga Hintil. Sa panahon bang yon, isinugo ba siya sa mga Hintil o sa Israel, sa Hudyo? Sagot! Sagot. Si Kristo ay para sa lahat ng Hindi ko marinig, Madam Moderator. Sa panahon ng Kristiyano, wala. Hindi ko maintindihan. Time pause. Medyo naglalag ka po, Bro Edwell. Okay, okay. So, yan. Okay, pakiulit po yung sagot. Sagot ko? Opo, Okay. pakiulit. Si Kristo ay para sa lahat ng
tao at sa kanya ay may katubusan, maging Hudyo o maging Hintil man, ay mananampalataya, Kristiyano, mananampalataya kay Kristo. Next question. So, ibig sabihin, pinasisinungalingan mo yung 15 ng Mateo na siya'y sinugo, no, sa bahay ni Israel. Tama, mali? Hindi. Sagot? Sapagkat kami mga Seventh-day Adventist, nakilakip sa Panginoon. Israel na rin kami. Kami ay idinugtong sa tunay na olibo. Okay? Ibig Israel na rin sabihin, kami, Brother sa Eric. Kayo hindi. Next sa question. yun, kasama na yung mga hentil doon na sinasabi ni Kristo na siya'y sinugo sa bahay ni Israel? Kasama ba yung hentil doon sa bahay ni Israel? Oo, hindi. Yes! Categorical. Oo! Sa kasi, ang mga nananampalataya kay Abraham, kay Kristo ay lahi, binhi ni Abraham at Israel na rin. Idinugto nga sa tunay na olivo, Brother Eric. Ikaw, ewan ko lang sa iyo. Okay, next question. Okay. Sabi mo, utos, patunayan mo na inutos sa Kristiyano, no? Bigyan mo ako ng talata na ito'y inutos sa mga hintil na Kristiyano. Okay, sagot? Okay. Sagot! Matthew 24:20. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Kristiyano pinagsabihan nito. Sa panahon ni Kristo, wala ng Hudyo, wala ng Grigo, wala ng Pilipino. Iisa na Next tayo question. kay Kristo. Next question po. Yung sinasabi ba sa 5:17 ng Mateo, ano ba yung kahulugan para sa ito? Sumunod sa Sabat? Sagot? Yes, kasama na ang Sabat dyan, Mr. Eric. Kasama na dyan. Okay, so time is up. Inabot. Okay, so maraming salamat po, Pastor Eric. At shout out po tayo dyan sa atin sa comment section, Pastor Baladad. Ayan, si Leonardo Paras. Ayan. So, thank you. Maraming salamat po, Pastor Eric and Brother Edwell. Okay, dako lang po tayo sa ating unang tindigan po ng ating negative side na si Pastor Eric Villanueva. Okay, 10 minuto, Pastor. Time is start now. Yun, no? Salamat muli, no, sa Panginoon. So, kung ating pong linimihing maigi, no, yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga sagot sa ating mga katanungan, ay lumalabas po, no, na nagkaroon po talaga ng maraming kontrahan. At yung mga katanungan ukol sa mga ating mga tanong, sa mga konteksto, ay hindi niya na ibibigay ng tama, no, o husto o tama yung mga talata na hinihingi po natin. Even sa mga categorical. Sabi niya, umiral daw ang mga Kristiyano sa pangapanahon ni Kristo. Sabi niya, ganon. Ngayon, kaya niya naman daw patunayan na umiiral si Kristo, no, sa panahon noon. Minsan, makakapag-isip tayo, saan ba talaga umiral? Yung sa panahon ng Bagong Tipan o nung panahon ni Abraham? Medyo makikita po natin yung pagkahuli, no, sa ganitong bagay, no, na kung ating pong linimihin at makikita po natin, no, na talaga naman, no, na pinatutunayan na ginamit niya yung Genesis sa Exodus na wala naman dong sinasabi doon, no, na mga Kristiyano. Wala po eh. Ginamit niya lang daw yun, no, na upang patunayan, hindi po natin alam kung ano yung pinatutunayan doon ng ating kapatid. Dahil ang wika niya, ang aming tema ay patungkol sa panahon dito, no? Pero ba't niya ginamit yung lumang tipan kung wala naman palang kaugnayan? Gumamit siya ng unang Pedro 2:21. So hinanapan po natin, no, na dahil sabi niya nga po, ano, yung halimbawang iniwan, no, upang kayo magsusunod sa mga hakbang niya. Ibig sabihin, ginamit niya to, no? Kung tayo matalino sa pag-iisip at pag-unawa, ginamit niya ito dahil sa bagay na ito, no, lumakad si Kristo, sabi niya, doon sa Sabat. Kaya susunod tayo sa Sabat.
Pero nung hinanapan po natin ng talata, saan dyan na tinutukoy yan, Sabat. Wala siyang naipakita at ang ginawang dahilan na lang, halimbawa lang daw yun na kung ano yung nilakaran niya, lakaran. Ngayon, kung hindi Sabato, ibig sabihin, wag natin lakaran yung Sabat. Kasi hindi naman pala Sabat ang tinutukoy dito. Di po ba? Hindi naman pala Sabat. Kasi hinalimbawa niya to, binigyan niya ng diwa dito, yung ang wika upang magsisunod sa mga hakbang niya. Kaya nga ibinigay niya yan para sumunod tayo sa ginawa niya na mangili ng Sabat. Di po ba? Ngayon, kung ito'y hindi pala sa Sabat, no? Yung ginawa nung sinulat ni Pedro to, sa mga kontekstong ito, hindi pala ukol sa Sabat, ano yung pinatutunayan dito? Na upang sundin natin yung nilakaran ni Kristo, hindi naman pala Sabat to. Di po ba? So dapat, nagbigay ka ng talata na siya nating lakaran, na andun yung yung kahulugan ng sinasabi mo na talagang tumitibay yung aral at konteksto doon na ginawang halimbawa yung Sabat na nangili siya at lalakaran natin. Dapat po gano'n, no? Kaso lang, ang problema, hindi nga siya umuukol sa Sabat. Hindi siya umuukol sa Sabat. Nang tinanong natin sa Mateo 5:17, ay sinabi niya na hindi siya naparito upang sirain ng kautusan, kundi upang ganapin ang mga propeta at ang kautusan. Ngayon, ang kanyang unawa dito, itong kautusan na tinutukoy dito ay Sabat. Di ba? Kasi yun ang kanyang yun ang kanyang na hindi sirain yung Sabat. Di ba? Hindi upang sirain ng Sabat. So, kung ginamit niya ang bagay nito, inalimbawa niya na tayo'y lalakad dito sa kautusan ito. Pero ang magiging problema, yun bang kautusan na tinutukoy dito ay tumutukoy lang sa Sabat. Kasi kapag ginamit mo to, gagawin mo lahat. Kasama ang mga propeta, ang mga kudlit at mga tuldok. Ibig sabihin, may utos sa iyo ang mga propeta na gagawin mo. Ibig ba sabihin na itong kautusang tinutukoy ni Kristo dito ay gagawin mong lahat, maging ang mga kudlit at mga tuldok nito? Ang tanong, nagawa niyo bang lahat, pati ang kudlit at tuldok ng buong kautusan? Sapagkat ginamit nyo ginamit mo yung talatang ito, no? Na tumutukoy at ibinigay mo ng diin doon nga po sa Sabat. Di po ba? Na hindi sinira kamo. Ngayon, sabi po dito, okay, sabi po dito sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong tinatalakay o pinagdidebatihan. Yan, dito. Basahin ko po sa inyo na okay. Sabi po dito punta po tayo dito sa ba? Dahil na po sa Juan. Yan, sa Juan tayo, sa 5. Hindi ako nagkakamali. Yan. Sabi dito ng Panginoon, ito. Sabi po dito, sandali lang po sa 7. Okay, sandali po, medyo nawala yung ating talata Mali po yata. Sandali lang. Saan ba yan? Dito po sa yan, dito po tayo
sa 12 ng Mateo. Sabi dito, basahin ko po dito sa talata po 3. Dapat sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at mga kasamahan niya? Kung paano siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain, tinapay ng mga handog na hindi matuwid na kanin niya, ni ng mga kasamahan niya, hindi ng mga sacerdote. O hindi ba singgot po, singgo. O hindi ba ninyo nababasa sa kautusan kung paano sa araw ng Sabat ay niwalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nagkakasala. Ibig sabihin, mga kapatid, no, kapag hindi ka pala gumawa ng Sabat, no, hindi ka naman pala nagkakasala, sabi ni Kristo. Maliwanag po yan, no, na ang wika, niwalang galang daw ang wika, no, na hindi pa ganinyo nabasa sa kautusan kung paano nga sa araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nangagkakasala. At ginawa ni Kristo, no, mga kapatid, no, na kaya nga siya binatikos, no, binatikos na hindi siya nangingini ng Sabat, sabi ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Kasi nga, no, yung Sabat nung una, talaga naman, yung pangingilin, huwag kang gagawa. Huwag kang gagawa talaga. So kapag gumawa ka, ay nangangahulugan, niwawalang galang mo. O, ibig sabihin, sinisira mo. At binintangan niya si Kristo ng ganon, no? Sabi po sa Juan, yan, sa 5, na ang sabi po doon sinira ang Sabat, sabi ng mga Hudyo, at nakikipantay sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, no, sa mga panahong ito, no, ni Kristo, hindi na ganun katindi, no, ang mga bagay patungkol sa Sabat. Kasi nga, pinaliwanag ni Kristo na niwawalang galang ng mga saserdote noong unang panahon at hindi nagkasala. Hindi nagkasala. At siya gumawa si Kristo eh. Ibig sabihin, hindi tulad dati, kapag gumawa ka, talagang papatayin ka. Di po ba? Ngayon, sa panahon ni Kristo, kahit gumawa ka sa panahon ng Sabat, sa panahon nila, ng mga Hudyo, ang wika, ang mga lang nagkasala. Pero siya, sabi niya, hindi ang wika nagkasala. Okay, time is up. Okay, so time is up po. Ayan, dyan po nagtatapos ang unang tindigan po ng ating negative side. Ayan, si Pastor Eric. Ayan. Okay, so dako na po tayo ngayon. Shoutout po tayo dyan sa atin sa comment section at sa ating mga live viewers. Okay, Brother Edwell, paki-unmute po. Naka-mute ka po. Okay, yan. Yes, okay. ready. Okay, 10 minuto po na pagtatanong. Time start now. Tanong. Okay. Mr. Eric, sino po ang sumira ng Sabat? Sagot? Sinabi yon sa kanya ng mga Hudyo. Na ang wika, hindi lang sinira ang Sabat, kundi tinawag na Ama, ang Diyos, na nakikipantay sa Diyos. Kita nila kasi alam nila na yung Sabat, hindi ka gagawa. Kaya sinabi nila yun. Yun talaga ang Sabat. Next question. Okay, confirmhan na sinira ni Kristo ang Sabat ayon sa mga Hudyo. Ayon sa sagot ko, ha? Okay. Ngayon, ano naman ang sagot ni Kristo? Sinira ba niya o hindi? Categorical? Hindi niya sinabing sinira niya, kundi hindi niya sinawa yung mga Hudyo. Kasi kung sa totoo lang, kung talaga siya kung ginawa niya talaga yon, ibig sabihin tama yung sinabi noon ng mga Hudyo kasi nga gumawa siya. Gumawa siya eh. Kasi kung sinabing sinira mo ang Sabat, sasawayin ni Kristo yon. Sasabihin nun, hindi ko sinira ang Sabat. Okay, next question. Hindi ka nagkasala ang wika. Next question. Nakamute ka po ate, time post tayo. Nakamute ka po, Bro Edwell, ayan. Okay, time resume. Tanong. Sige, next question. So, maliwanag, Brother Eric, na sinira ni Kristo ang Sabat ayon sa mga kalaban ni Kristo na mga Hudyo. Sagot?
Tama, sinabi sa kanya yun na sinira niya yung Sabat. Kasi nga, hindi siya may gumagawa. Pero hindi siya nagkasala, bagamat siya gumagawa. Kasi sa lumang tipan, talagang sinisira mo yun, papatayin ka nga pag gumawa ka Kaya hindi umangal si Kristo noon, sinabi nila yun, na hindi niya sinabi, hindi ko sinisira ang Sabat. Okay, next question. Next question. Okay. I-confirm ko lang, Mr. Eric, ha? Yung salitang sinira ni Kristo ang Sabat, ayon sa mga Hudyo, i-confirm ko lang, yes or no? Yes, Sagot? sabi nga, di ba, yung mga Hudyo nga nagsalita na hindi lang sinira ang Sabat. Minsan pa nga, sinabi pa nga, di ba, na hindi nangingili ng Sabat, sabi sa kanya Diba? Pero hindi niya sinawa yun. Kasi nga gumagawa nga siya Ang batas ng Sabat, kapag gumawa ka, hindi ka talaga Okay, next question. Next question. Okay. Confirm, mga kaibigan, confirm na sinira ni Kristo ang Sabat ayon sa mga Hudyo. Brother Eric, kanino ka pumapanig? Kay Kristo o sa mga Hudyo na kalaban ni Kristo? Sagot? Pumapanig ako kay Kristo. Ngayon, dahil sa ang mga nasa Hudyo ay nasa kautusan, alam nila yung kautusan. Na kapag gumawa ka, sinisira mo, hindi ka nangingil. Alam nila yun Alam din ni Kristo yun. Kaya nga hindi niya sinaway Kasi nga gumagawa siya. Unang-una, Panginoon siya ng Sabat. Okay, next question. Next question. Next question. Okay, thank you very much sa mga sagot. Okay. Ngayon, Brother Eric, pumanig ka kay Kristo kaysa mga Hudyo na kalaban ni Kristo. Ano ang sinabi ni Kristo sa Matthew 5:17? Sinira niya ba o hindi sinira? Sagot, categorical. Matthew 5:17, pinaliwanag na natin. Hindi yung kautusan na tumutukoy sa kautusan. Typos? Objection, Mr. Mama. Yes, categorical po, Pastor. Sagot mo, sinira ba o hindi? Yun po yata yung categorical ni Brother Edwell. Sagot po muna tayo categorical, then paliwanag po tayo na 20 seconds. Okay? Time, resume. Sagot. Categorical. Hindi niya sinira yung Mateo 5:17. Pero hindi tumutukoy yon sa kautusan o Sabat. Tumutukoy yon yung patungkol sa kanya na kanyang gagawin maging kundit at tuldok na nasusulat sa kanya sa mga propeta at sa mga kautusan at mga awit. Yun po yung tinutukoy doon. Hindi yung kautusan kasi hindi niya naman nagawa ang buong. Okay, next question. Sunod na tanong. Sunod po tanong. So sa makatuwid, hindi kasama ang Sabat doon, Brother Eric, sa Matthew 5:17. Hindi kasama. Sagot? Hindi yan ang tinutukoy ni Kristo diyan na sinira niya na hindi niya sinira. Tumutukoy yan patungkol sa nasusulat sa kanya. Kaya nga may mga propeta kung yan utos ni Kristo, kayo nagawa niyo ba yung mga propeta? Hindi naman Yung tuldok-kundik nagawa niyo ba ng kautusan? Hindi rin naman Diba? Okay, next question. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Mr. Eric, okay. Saan nasusulat ang utos ng Sabat? Sa kautusan ba o sa mga propeta? Categorical? Sagot? Sa kautusan. Sa kautusan nasusulat yan. Kaya ang tinutukoy ni Kristo dyan, na kautusan, yung nasusulat sa kanya na kanyang gaganapin. Kaya nga hindi ako naparito. Siya mismo ang gaganap doon, maging kundit at tuldok, at hindi nyo nagawa yan lahat, pati tuldok at kundit. Si Kristo lang ang gumawa niyan. Patungkol niyan kay Kristo sa gagawin niya. Kaya okay, next question. Next question. Next question. Sa Matthew 5:17, sinabi ba roon na maliban sa Sabat? Sinabi ba doon? Sagot? Time post tayo. Marcos? Sige, pakiulit na. Okay, naka-time post po tayo ha. Okay, gusto mo bang paulitin or Pastor Eric? Ano okay, po ba? Ano po bang talata, kapatid? Okay, ano po daw talata, Bro Edwell? Okay, ulitin ko na lang, Madam. Sige po, sige po. Sige, naka-time post tayo. Okay. Sinabi mo kanina
na ang hindi sinira ni Kristo na mga kautusan, hindi kasama ang Sabat. Alin dyan, saan mababasa? Sa Matthew 5:17 na hindi niyan sinira maliban sa Sabat. Brother Eric, basa. Sagot? Wala namang sinasabi diyang Sabat nga. Malinaw ang ating sagot. Malinaw yung sagot natin na yan, hindi yan Sabat. Yan ay tumutukoy sa kautusan na kanyang gagawin, no? Kanyang gaganapin. No? Tuldok at kundit at mga propeta. Para sa kanya yan, hindi yan Sabat. Yan po yung ating sagot. Next question. Okay, next question. So sa makatuwid, walang nababasa na maliban sa Sabat. Next question tayo. Kailan sinira ni Kristo ang Sabat? Dahil kanina panig ka sa mga Hudyo, panig ka kay Kristo. Kailan sinira ni Kristo ang Sabat? Sagot? Ayon sa ating binasa, ano po, sa mga talata, no, sa ating mga sinabi, sinabi ng mga Hudyo, kasi nga hindi nga siya gumagawa, at kapag gumawa ka nun, matik yun eh. No? Kaya nga, pero hindi ka nakakasala, sabi niya. Tulad nung ginawa ng mga Hudyo sa kay Moises, mga saserdote. Even kay Moises, no, tinutuli niyo. Okay, next question. Sunod na tanong po, sunod na tanong. Okay. Ulitin ko lang ang tanong Kailan sinira ni Kristo ang Sabat, Brother Eric? Sagot? Yun nga ang isinanggit natin, no, sa binasa natin sa mga talata na sinabi ng mga Pariseo, no, ng mga Hudyo na sinira ang wika, ang wika ng Sabat. Yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, malinaw po yun, no? Hindi niya sinawa yun. Hindi niya sinawa yun. Yan. Okay, next question. Next question. Okay, magbigay ako ng categorical kasi para maging malinaw. No? Brother Eric, kailan sinira ni Kristo ang Sabat? Sa panahon ba nung siya patay na o yung siya ay hindi pa namatay? Sagot? Sabi ng binasa po natin, no, sa talata, at sinabi ng Hudyo. Okay, time pause. Okay. Pastor Eric, may categorical po sa panahon nung namatay na or nung hindi pa siya namamatay. Yun po yata yung categorical. Tama po ba, Bro Edwin? Tama. Okay, sige. Sagot na po kayo, Pastor. Categorical po muna tayo. Then, sagot ng 20 seconds. Okay, sasagot ka na po. 10 seconds tayo. 10 seconds. 10 seconds. Okay. So, mag-next question po tayo. 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Kapag hindi sinagot ng kategory 10 seconds, di ba? Yan rules. Opo. So, 10 seconds po tayo. Yes, 10 seconds. Okay, sige. Okay. Time, resume. So, ang ating sinasabi, no, doon sa sinasabi na sinira niya, yung nagsalta yung mga Hudyo, malinaw naman yung sinabi ko eh. Na? Kaya kung sabi, hanapin sa akin kaya na sinira. Kasi nga, malinaw na sinabi ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, na sinira niya. Kaya nga hindi niya sinaway eh. Nung siya'y buhay pa. Sinira nga, sabi ng mga Hudyo. Okay, next question. Okay. Linawin ko lang, Mr. Eric. Sinira ni Kristo nung nabubuhay pa siya. Yes or no? Categorical? 10 seconds. No? Yun yung sinabi ni Kristo, yun yung sinabi ng mga Hudyo, na sinira niya yung Sabat. Ibig sabihin, hindi niya sinawa yun eh. Hindi niya sinawa kasi gumagawa siya. Ibig sabihin, kapag gumagawa ka, matik yun. Sinira yun. Kasi gumagawa siya eh. Pero hindi siya nakakasala. Okay, next question. Next question po. Next question. Okay. So malinaw po na ang nagsasabing sinira ni Kristo ay ang mga Hudyo. Hey, ngayon mga kaibigan, ngayon Brother Eric, tanong ko lang. Si Kristo ay gumawa ng mga hakbang para magiging halimbawa para sa atin. Tama? Sagot? Yes. Kaya nang sinabi mo, yung mga hakbang na iniwan na halimbawa, at tulad ng mga sinabi sa Pedro na ginamit nyo, yun po yung mga yung mga pagtitiis. Yung halimbawa, hindi po yun Sabat. Hindi po yun 10 utos na dapat sundin ng mga Kristiyano. Kasi nga wala nga yun, hindi nga binigay yun sa mga
sa mga Kristiyano. Okay, next question. Sunod na tanong. Ang pagpasok ni Kristo sa sinagoga araw ng Sabat, iyon ba ay hakbang o hindi hakbang? Hakbang o hindi hakbang? Categorical? Sagot? Wala ron eh. Inugali niya lang yon. Wala sa hakbang. Inugali niya yon na pumasok sa araw ng Sabat. Hindi yun na hakbang para sa... Okay, so time's up. Okay, so inabot po, time is up. So kung meron man po tayong siguro mag-object, sabi nga sa rule, dali na lang po natin dito sa rebuttal round. Okay? So maraming salamat po kapatid na Brother Edwell sa iyong pagtatanong. Okay, dako na po tayo sa 10 minuto na rebuttal stand, gibaan time. Ayan, shoutout po tayo dyan sa comment section at sa ating mga live viewers. Okay, Brother Edwell, 10 minuto. Time is start now. Okay, thank you very much. Okay, mga kaibigan, alam kong na-enjoy kayo sa gabing ito. Ang ating mga tanong, pumapanig ang aking kaibigang Eric na sinira ni Kristo ang Sabat ayon sa mga Hudyo. Sa makatuwid doon siya pumapanig. Di ba malinaw? Ang tanong, Kristiyano pala ba itong si Mr. Eric? Hindi. Hindi siya pumapanig kay Kristo eh. Doon siya sa mga Hudyong kalaban ni Kristo pumapanig. Game over na yata, ano? May ribat si Kristo doon eh. Ha? May ribat si Kristo. Nung sabihin ng mga Hudyong sinira ni Kristo ang Sabat, may ribat eh. Matthew 5:17. Huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang mga kautusan at ang mga propeta. No? Sinabi po ni Kristo to, mga kaibigan. Ngayon, hindi raw kasama dito ang Sabat. Walang nasabi rito na maliban sa Sabat. Ulitin ko Matthew 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan maliban sa Sabat. Aba, hindi pala ganun na nababasa eh. Wala po nababasa. No? Ulitin ko na lang. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. May sinabi bang maliban sa Sabat? Hindi daw kasama ang Sabat sa kautusan na ito, mga kaibigan. Kasama eh. Kasama. Ang Sabat ay utos yan, kautusan yan. Bago hindi kasama, hanapan ko siya ng talata na hindi kasama. Saan nababasa na maliban sa Sabat? Wala eh. Ay siya. Okay? So mga kaibigan, yun nga po, medyo desperado na tayo kasi doon siya pumapanig sa mga Hudyo. Si Kristo hindi niribat po ni Kristo. May disclaimer po si Kristo Doon sa sinabi ni Matthew, may disclaimer si Kristo na hindi niya sinira, mga kapatid. Ngayon, idinagdag natin kasi ganun, pabalik-balik lang naman. Ito nangyari, no? Sinabi niya na yung hakbang ni Kristo, actually, yun po ang mababasa po natin sa 1 Pedro 2:21, na ang ginawa ni Kristo ay hakbang upang ating tularan o kailakaran. Kaya tinatanong po natin siya na yung pagpasok ni Kristo sa sinagoga, yun ba'y hakbang? Abay, iniiwasan ugali daw ni Kristo. Ang tanong ko, yun ba'y hakbang o hindi? Ugali daw ni Kristo. Hindi ko naman tinatanong kung ugali ni Kristo Hindi, kasi alam ko na rin ugali ni Kristo. Hindi ko na kailangang itatanong yun So, yun po, mga kaibigan. No? Okay, balik po ako sa aking paksa, mga kaibigan, kasi wala naman talaga siyang panggiba. Ang kanyang panggiba ay dayami. Dayami, mga kaibigan, ang kanyang panggiba. Yung mga tanong niya, kanina, hindi naman nakagiba ng ating mga pagpapaliwanag, mga kaibigan. No? Wala
Kung kaya't tuloy po tayo sa paksa natin. So mga kaibigan, ginamit po natin ang talata ng Lumang Tipan upang patunayan na si Kristo yaong nagbigay ng sabat kay Moises. Kasama na doon 10 utos. Ewan ko lang kung lalaban pa si Eric sa sunod na topic namin tungkol sa 10 utos. Malaman lang po natin mamaya. Kaya, ang sabat ay si Kristo ang nagbigay nito. Sapagkat si Kristo ay napakita kay Abraham, napakita kay Isaac at kay Jacob. Ngunit sa kanyang pangalang Jehovah ay hindi siya nakilala. Mga kaibigan, ibig sabihin, itong Panginoong ito hindi napakilala kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Jehovah. Kilala lamang siya na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hey, at itong napakilala kay Abraham, ayon sa kanyang sinabi, itong Panginoon na napakilala kay Abraham, ay sinabi niya doon kay Moises na siya yaong si ako nga. Now, sa Juan 8:56 hanggang 58, mga kaibigan, nagpatutuok ang Panginoong Hesus doon sa mga Hudyo na natuwa ang inyong amang Abraham na makita ang aking araw at nagalak. O di ba? Ang ibig sabihin doon na si Kristo ay napakita kay Abraham. Ay ang mga Hudyo ay sinabi nila, tinatanong nila wala ka pa nga hindi pa nga namumuti ang buhok mo bubot ka pa nga Sabihin mo, nakita mo na si Abraham? Ay siya tahasang sinabi ni Kristo, bago ipinanganak si Abraham ako nga So mga kaibigan, ibig sabihin, si Kristo po yaong nagbigay ng sabat kay Moises sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, inuutos pa rin ni Kristo, mga kapatid. Ano po ang pangyayari nitong Matthew 24:20, mga kaibigan? Okay? Anong pangyayari ito? Ito po ay sa panahon ng pagkagiba ng templo. Sikang templo. Kung sabihin ng mga ibang mga mangaral, kaiba sikang templo. No? Na hinuhula ni Kristo na walang bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi ibabagsak. Ngayon, ang sabi ni Kristo, kapag dumating na ang mga maninira ayon sa hula ni Daniel, ayan, binanggit, nagpo-quote ang ating Panginoon sa sulat ni Daniel na darating ang maninira. Saan ba ito mabasa specific, mga kapatid? Sa Daniel 9, 26 at 27 na merong maninira sa Jerusalem. Kaya sinabi ni Kristo, kapag dumating na ang maninira ayon sa hula ni Daniel, malinaw ho yun ay magsitakas kayo. Ano ang sinabi ni Kristo? Siyang nasa bukiran ay huwag nang babalik sa bahay upang kumuha ng t-shirt. Huwag nang pumunta sa bahay para kumuha ng kumot, kung ano pa man. Takas na! Kaya, kailan ba nangyari, mga kaibigan, ang pagkagiba ng templo? Anyo 70. Anyo 70. Ayaw lang aminin ni Brother Eric kanina at ayaw niyang sagutin kung kailan sinira ni Kristo ang Sabat. Noong nabubuhay pa o yung patay na, isa'y paliko-liko para mawala tayo sa forma. Ngunit, ang pinakabuod ng kanyang paliwanag na sinira ni Kristo noong nabubuhay pa si Kristo. Okay? Ganun po yun ang labas doon, na sinira ni Kristo ang Sabat noong siya nabubuhay pa base sa kanyang argumento. Ay doon pa nga lang sa mga babaeng nung mamatay si Kristo ay nagsabat sila ayon sa utos. Ibig sabihin, hindi sinira. Lalo na doon sa anyo 70
na sa panahon ng pagtakas ng mga Kristiyano, huwag mangyari sa araw ng Sabat. Sa makatuwid mga kaibigan, Anyo 70, talagang ang Sabat ay pakaingatan pa rin po na hindi malapas tanganan. Brother Eric, kailangan igalang mo ang araw ng Sabat. Bakit ka mo? Araw ng Panginoon yan. Banal na araw sa Panginoon. Dapat nating pangalagaan, dapat nating ingatang banal at ipangilin. Madam Moderator, wait po na time ko. Okay, so wave na po yung 32 seconds. Okay, time pause, cancel. Okay, so dako na po tayo sa unang pagtatanong sa rebuttal round ng ating kapatid na si Pastor Eric. Okay, Pastor Eric, ready ka na po ba? Nakamute ka po, nakamute. Okay. Okay, 7 minuto para sa iyong cross-exam sa rebuttal round. Okay, time start now. Tanong. Sa Mateo 12:5, ba sinabing winalang galang, sinira o hindi? Categorical? Hindi po yan pagsira sapagkat ang ginagawa ng mga pare, nagkatay ng mga hahandog na susunugin araw ng Sabat. Banal dinagawain yun, Mr. Eric. Next question. So, ibig sabihin, nung sinabing iniwalang galang ang wika, no, ang Sabat, ibig bang sabihin, tama ba yon na talagang winalang galang ang Sabat? Oo o hindi? Categorical? Hindi eh. Banal na gawain din yun. Paghahandog yun ng mga tupad, ginawa ng mga pare sa lumang tipan eh. Di ba? Hindi ka... Kaya, tuloy pa rin. Sige. Next question. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa sinabi ni Kristo na kung paano ng wika ang ay niwalang galang ang Sabat. Tama ba yun? Hindi ka naniniwala? Oo o hindi? Categorical? Naniniwala ako doon. Yung sabi doon, ang ibig sabihin doon ay mga pagkatay ng baka, mga handog na susunugin araw ng Sabat, Brother Eric. Ngunit inuutos pa rin ni Kristo eh. Anyo 70, pakaingatan pa rin ang Sabat eh. Okay, next question. Okay, next question tayo. So, dito sa sinasabi sa Juan 9:14-16, sabi ng mga Pariseo, sa 14 ng Juan, gumawa ba siya si Kristo o hindi? Okay, gumawa o hindi, categorical? Sagot? Yes, gumawa siya. Anong gawain? Pagpapagaling na may sakit, pero hindi siya nag-araro, hindi siya nagnegosyo, Mr. Eric. Gumawa siya, pagpapagaling na may mga sakit at nangaral. Gawa din yan eh. Okay, next question. Gawa yun. Sa lumang tipan ba, pag gumawa ka ng mabuti sa araw ng Sabat, tulad ng pagsasaing, tulad ng mga yun ba'y gawa at bawal? Sagot? Gawa o bawal? Sa lumang tipan, bawal sila magpaningas kapag malaking trabaho yan. Hindi na sila makasimba sa ngayon. Pindot na lang eh. Kaya pwede ngayon sa bagong tiyo, pindot na lang, Brother Eric. Apoy na. Luto na yung kanin mo eh. Okay, next question. Sabihin, na iba yung utos ngayon sa bagong tipan patungkol sa paggawa ng Sabat. Tama, mali? Sagot? Siyempre, sa panahong Kristiyano, ang paggamot ay hindi bawal at yan ay mabuting gawa ayon kay Kristo, pero hindi nagwawala ng kahalahagan ng Sabat, Brother Eric. Nagpapatuloy, Anyo 70 nga, ingatan pang banal eh. Next question. Sabi mo, sa 9, 16, 14, ibig sabihin, nung gumawa siya, nangilin ba siya? Oo o hindi? Categorical? Yes, pagpapabanal pa rin yan, pangiling ingatang banal. Hindi po siya nag-ararok, hindi po siya nangisda, hindi nag-negosyo araw ng Sabat, nagpapagaling ng may sakit tulad namin, ang aming hospital, kahit Sabado, bukas po yan, kasi yun ay itinuro ni Kristo. Next question. Kapag gumawa ka ng gano'n, tulad ng mga ng mga hayop, pag-aahon,
pagliligtas, yun ba'y bawal sa sa lumang tipan? Sagot. Ay hindi yan bawal ka. Pwedeng iahon ang hayop araw ng Sabat. Yun pa kayang pagpapagaling na may sakit. Sinabi ni Kristo yun na iahon mong hayop mo nahulog sa balon. Ayos yun. Pang-emergency. Okay, time pause. Emergency. Okay, time pause tayo. Ang tinutukoy ko sa lumang tipan, hindi sa bagong tipan. Okay. Brother Eric, Bro Edwell, may counter objection ka po ba? Or sasagot ka? Pakiulit ng tanong niya. Okay, Pastor Eric, pakiulit daw po yung tanong. Sa lumang tipan, no? Yung bang mga hayop, no? Binabawal ba doon, no? Na iahon, igawa, tama, mali. Sagot? Consider yun, may consideration yan sa pag-ahon ng tupa na time pause sa balon. Sinabi ni Kristo yun, mabuti okay, time pause tayo. Kapag nahulog, okay, pwede kitang iahon, Brother Eric. Okay, naka-time pause po tayo, Brother Edwell. Sagot ka daw po muna ng categorical bago ka po magpaliwanag ng 20 seconds. Kasi pakiulit ng tanong niya, hindi ko okay, pakiulit daw po, Pastor Eric. Lumang tipan, binawal ba na gumawa ang hayop, iahon ng mga hayop sa araw ng Sabat? Oo o hindi? Sagot? Yes! Kaya lang may consideration yan. Kasi emergency yan. Sinabi ni Kristo yan na iahon yung tupa sa balon. May consideration sa bawat utos, Brother Eric. Case-to-case basis yan Case-to-case basis yan. Kaya yung Sabat ang pagpapagaling ay mabuting gawa yan. Kung kaya't kami, gumagamot kami yung aming hospital. Nagpapagamot araw ng Sabat. Okay, next question. Ano ba sinabi ba ng Diyos na may konsiderasyon kayo? Sinabi ba yon na may konsiderasyon kayo? Kahit gumawa kayo, okay lang? Tama, mali? Categorical? Yes. Mayroong city of refuge sa lumang tipan. Na kahit ikaw ay hinahabol para patayin, mayroong city of refuge na kapag makarating ka doon, hindi ka na aanuhin, hindi ka na papatayin. May consideration yan, Mr. Eric. Consideration po sa araw ng Sabat ng paggawa ang tinutukoy natin. Meron bang consideration ng Diyos kapag sa araw ng Sabat na halimbawa nga namulot ng magsasaing, may consideration ba ang Diyos doon sa paggawa nila ng mabuti? Tama o mali? Sagot? Mali. Ang ginawa mong ilustrasyon, pamumulot ng kahoy, trabaho na kasi yan. Trabaho na yon at walang consideration doon. Para basta merong kinalaman sa buhay, tupa, nahulog, may sakit, may consideration. Basta buhay ang pag-usapan. Okay, next question. Na kumuha sila ng tupang may sakit sa araw ng Sabat o mga baka, mga hayop. Sagot? Madam Nads, pakiulit yung tanong niya. Medyo delay po sa kanya, Pastor Eric, pakiulit daw po yung tanong. Okay. Sige po. Sa lumang tipan, ginawa nila yon, yung ginawa ni Kristo na inutos niya. Na itong mga hayop na ito, na kanilang iniahon, kumbaga. Sagot? Okay, sagot. Yes, basta mayroong kinalaman sa buhay. Pero, Brother Eric, balik tayo sa paksa. Ang pinatunayan ko, ang Sabat ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan. Doon ka mag-focus ng tanong mo. Okay, so next question. Katanungan, sabi mo, umiral si Kristo, kanina sabi mo, hindi umiiral ang Kristo sa panahon ng lumang tipan o yung Kristiyano, kundi ngayon lang, yung mga Kristiyano. So, tinutukoy ba doon sa lumang tipan na ginamit mo mga talata, sila Abraham, imiral na ba doon yung pangalang Kristo upang tawagin silang Kristiyano? Sagot? Yes, oo. Sasagutin ko na. Kanina hindi ko sinasagot, pero pero wala akong binanggit sa presentasyon ko na may mga Kristiyano na. Pero pwede kong sagutin, oo, Brother Eric. Pero ang pinatunayan ko, ang Sabat ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan. Doon ka mag-focus. Okay, let's almost time na, Pastor. Okay na ba? Opo.
Okay, so time is up. So diyan po nagtatapos ang ating unang pagtatanong ng ating negative side sa affirmative side. Okay, dako na po tayo para sa unang rebuttal stand ng ating kapatid na si Pastor Eric Villanueva. Okay, Pastor, 10 minuto. Time start now. Yes, no? Yan, maliwanag naman yan. No? Kahit sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, yung kapahingahan, hindi na po sabat. Hindi na po sabat ang kapahingahan itinuro sa atin, mga kapatid. Dahil sabi ni Kristo, no, siya yung kapahingahan. Hindi na araw ng sabat lang ang kapahinga sa mga Kristiyano. Kaya wala na pong bisayan, yung sabat ng kapahingahan. Wala na po sa bagong tipang na tinutukoy dyan na sila'y nagpahinga, nangilin ng sabat. Ibig sabihin, ayon sa Panginoon, no, ayon sa kanyang mga turo, maging sa mga apostol, wala silang sinabi na mangilin ng sabat. Wala namang sinabi, wala nga nabasa ang ating kapatid. Kundi doon na sa 24, pati yung mga hintil, nangilin daw doon. Pati daw yung mga hintil, kasama ron. Hindi naman kasama ang mga hintil doon. Diba? Hindi kasama ang mga hintil doon. Malinaw yan na si Kristo isinugo lang nung buhay siya sa mga sa Israel. Sa Israel lang yun siya, no? Kaya doon sa Israel na sinasabihan niya, no, wala pong hintil doon patungkol sa kautusan ng Sabat. Walang gumanap ng na sa panahon niya na gumanap ng Sabat o pangingilin ng Sabat na tinuro ni Kristo doon sa mga Kristiyano sa mga panahon yon. Wala nga po nabasa ang ating kapatid. Ngayon, sabi niya, oo daw na ang Kristiyano dito lang umiral at maging ang sa pangalang Kristo. Dito lang daw sa panahon ngayon ang bagong tipan. Nung tinanong ulit natin siya, sasagutin niya raw tayo. Umiral na rin daw doon yung Kristiyano, yung Kristo at yung mga Kristiyano kung hindi ako nagkakamali. Kasi tagasunod niya eh. Kung siya tagasunod ni Kristo, Kristiyano lalabas doon. Di ba? Kristiyano, kaya umamin siya na Kristiyano yon. Samantalang nung una, sabi niya, dito lang daw sa bagong tipan yon. Di ba? So, maliwanag, naka-record naman po yan, mga kaibigan, mga kapatid. So, dito, di walang galang ang wika, sabi si Kristo nga nagsabi. Ibig sabihin, pag may nalang galang, sinira ba o hindi? Hindi naman daw. Di ba, sinabing, ni walang galang mo, walang galang ka sa magulang, hindi ka nagkasala nun, hindi mo sinira yon, yung utos na yun. Di ba? Ni walang galang mo magulang mo. Ay ganyan din. So, di ba utos na igalang mo magulang? Ay ganyan din yung sabi ni Kristo, ni walang galang nila ang wika, Si Kristo nagsabi, ni walang galang nila. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi na ganun katindi yung sabat sa mga panahon yun. Diba? Hindi na ganun siya katindi yung sabat sa panahon yun upang mangilin. Kasi nga si Kristo gumawa eh. Gumawa po siya. Ang palusot naman ng ating ng kaibigan natin, gawang mabuti naman daw yun. Gawang mabuti naman daw yun yung ginagawa. Ba't nung unang panahon, nung inutos yan, may sinabi ba ang Diyos na, sa mga huwag kayong gagawa sa araw ng Sabat, pero gawang mabuti, gumawa kayo. Meron bang inutos ng Diyos na gano'n? Wala naman din gano'n, di ba? Talagang totally, wala kang gagawin, pahinga nga eh. Pag gumawa ka, kahit mabuti yan, gumagawa ka, hindi ka nangingilin. Ang tawag niya. Kaya nga sabi ni Kristo, ni walang galang nila, kasi nga, gumawa sa araw ng Sabat. Gumawa sila eh. Wala sinabi sa lumang tipan, kapag mabuti, gumawa kayo, huwag na kayong mangilin. Kasi kapag gumawa ka, automatic, ni walang galang mo. Ang Sabat, pag gumawa ka, automatic, hindi ka nangilin. Pero lumabas to kay Kristo, ibig sabihin, ganun na kahina yung Sabat. Kasi nga, wala eh. Siya na nga yung ating kapahingahan. At hindi na sa ikapitong araw ang kapahingahan natin. Sa Kanya na tayo magpapahinga kay Kristo. At hindi sa gawa, kundi sa kaluluwa. Yan po yung ibig sabihin ng Panginoon sa mga bagay na yan. Ngayon, gumawa si Kristo at sinabi ng mga pares ng mga Hudyo, hindi nangingilin ng Sabat itong tao ito. Diba? Kasi alam naman yan kapag gumawa ka, ibig sabihin, hindi ka nangingilin.
Alam na mga Hudyo yun eh. Huwag natin sasabihin, mabuti yan eh. Kaya nanginginig pa rin. O saan nasusulat yun? Kapag gumawa ka ng mabuti, nanginginig ka. Ni wala nga nabasang gano'n. Di ba? Walang nabasang gano'n. Kapag gumawa ka ng mabuti, nanginginig ka pa rin. Kundi kapag gumawa ka ng mabuti, walang galang mo ang Sabat, sabi ni Kristo. Malinaw po yan eh, di ba? Yun po yung pinupunto ng Panginoon sa panahon ito. At hindi na nangilin ang mga Kristiyano sa panahon ng panahon ng bagong tipan. Lalo na ng mga Kristiyano, ng mga Hintil. Maiduduktong mo lang at mamamagic mo lang to kapag binasa mo yung sinasabi niyang 24. Na sinasabi sa panahon ng pagguwang wika, no? Wag daw mangyari sa araw ng Sabat, sa ikapitong Sabat. Wag daw umiral yung pagtakas doon. Ibig bang sabihin, nung sinabing gano'n, inutos bang mangili sa mga ano? Hindi, ang sinasabi niya, mga Hudyo. Hindi yung mga Kristiyano na mga hindi kasama, hindi sila kasama. Kasi nga, no, sa panahon nga sinasabi niya yon, sinubo siya sa bahay ni Israel at alam niya, no, pahirap sa kanila yon, Sabat, nagpapahinga ka. Buhay pa si Kristo nun eh. Buhay pa at yun, hula po yun. Hula yun. Hula po yun ni Kristo. Buhay pa siya nun. Hula po yun na wag mangyari ang wika. Kasi nga, ipinanganak si Kristo sa ilalim ng kautusan. So mahirap sa mga Hudyo sa panahon yun, yung tumakas sila sa panahon ng Sabat kasi kapahingahan nila yun. Yun ang tinutukoy niya. Hindi yung buong Kristiyano kasama ang mga Hintil. Huwag yung isama ang mga Hintil doon. Kapatid, wag mo isama. No? Lalabas ka na sa konteksto. Lumalabag ka na sa Biblia, sa nasusulat pag isinama mo ang mga Hintil doon. Walang mga Hintil doon na mga Kristiyano. Kasi nga, nung siya namatay, sa kanya isinubang mga alagad, no? Doon sa mga Hintil. Doon pa lang lumaganap yun. Hindi sa panahon sinabi niya, hinula niya ang bagay na yun. Sa panahon ng siya'y nabubuhay pa, na inuhula niya yun. Kaya lang sinabi niyo kasi mahirap sa kanila. Kasi nga, yun ang nila batas nila sa panahon yun. Batas nila yun sa panahon yun na wag gagawa. Kaya nga, si Kristo, no, inunti-unti niya na yun. At ikayo na nagsabi, no, kapag tumatakas, ibig sabihin, pag tumatakas, consider yun. Kinukonsider yun. Panahon ng pagtakas yun. Kung ibig sabihin, konsiderasyon yun. Hindi pangingilin yun. Sinabi lang yung araw na yun. Dahil sa panahon yun, mahirap nga yun dahil sa kanya sila nagpapahinga. Di ba? So, ganun po lalabas ng aral ninyo. Ibig sabihin, pumapasok kayo sa mga konteksto na hindi naman talaga inutos sa Kristiyano. Kasi kung utos yan, dapat inutos yan kay Pablo. Inutos yan kay Pablo, oy, mga Kristiyano, no, sinubo ko sa mga Hintil. Gawin nyo ang Sabat, mangiling kayo ng Sabat. Wala kayong nababasang gano'n. Wala kayong makikitang gano'n sa sulat ni Pablo na sila'y mangili ng Sabat. Wala kayong mababasang gano'n. Kaya ibig sabihin, pag wala kayong mababasa, sabi ni Pablo, ang mga bagay na sinulat niya sa inyo, parang utos ni Kristo. Saan inutos ni Pablo yun? Saan sinabi ni Pablo yun? Na ang wika, ay mangiling kayo ng Sabat. Walang sinabi si Pablo gano'n. Ibig sabihin, sa panahon ni Pablo, na nasasalta siya sa utos ni Kristo, hindi inutos ni Kristo. Ibig sabihin, hindi na utos ni Kristo. 14:37. Hindi na utos. Kasi wala sinabi si Pablo. Di ba? At hindi ito utos ito sa mga Hintil. Bakit? Hindi sila sumasaway dito. Sumusuway dito. Bakit? Kasi hindi nga utos sa kanila to. Yan yung mga Hudyo, di ba? Sinasabi ni Kristo, di ba, walang galang ang wika. Ang Sabat. Lalo na sa mga Hintil. Kapag gumawa ang mga Hintil, hindi sila nagkakasala sa araw ng Sabat. O hindi sila mangingilin, hindi sila nagkakasala. Bakit? Kasi wala namang utos ang mga Hintil na Kristiyano sa bagay na ito. At gayon din, no, sa araw na, nang tinawag nga siya sa mga Kristiyano, wala nang inutos pa ng ganung bagay patungkol sa pangingiling ng Sabat. Kung meron, tingnan natin kung meron bang inutos si Kristo, no, o si Pablo o ang mga apostol na kayo'y mangilin ng Sabat sa araw ng Sabado.
Yan lang po, ano. Carlos po. Okay, so wave na. Okay, ayan. Maraming salamat po, Pastor Eric. Ayan, shoutout po tayo dyan sa comment section. Hindi na po ako magbasa. Okay, dako po tayo sa pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Edwell. 7 minuto para sa iyong pagtatanong. Bro Edwell, time is start now. Tanong. Okay, Mr. Eric. Thank you, ha. Basahin ko ang Juan 9:16 kasi ito kabalik-balik mo eh. Ang ilang nga sa mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin ng Sabat. Totoo po ba ito, Mr. Eric, o hindi totoo? Categorical? Yes! Sinabi po yon ng mga totoo yon, sinabi ng mga Hudyo. Kasi nga, sa batas nila, huwag kang gagawa. Tama naman yun eh, di ba? Gumawa si Kristo, ng putik. Bawal sa kanila yun eh, yung paggawa. Kaya nga wala kang napapatunayan, kahit sa lumang tipan, na inihaw yung hayop. Kapag inihaw niya ang hayop, hindi siya nangingili nun. Hindi na. Okay, next question. Next question po. Okay, next question po tayo. Next question. I-confirm ko lang ha. Ayon sa mga Hudyo, si Kristo ay hindi nangili ng Sabat. Yes or no? Categorical? Yes. Malinaw yan. Kaya nga, inulit-ulit ko. Sabi nga ng mga Hudyo na siya hindi nangili ng Sabat. Kasi nga, sa kanilang batas, kapag gumawa ka, hindi ka nangingili ng Sabat. Kapag nagpahinga ka, nangingiling ka ng Sabat. Batas po yun. Pero sa panahon ni Kristo, niwala niya na yun. Ha? Okay, next question. Sunod na tanong. Sunod na tanong po. Question. Sinabi rito, Juan 9:16, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Totoo rin ito o hindi? Sagot? Totoo, hindi. Hindi. Ang sinasabi natin kasi, yung pangingili ng Sabat. Ha? Pero sinabi mong hindi galing sa Diyos siya. Gumawa siya, sinira niya na, niya na nga eh. Sabi ng mga Hudyo, di ba? Kasi gumawa siya, ibig sabihin, sinira yun kasi gumagawa siya. Yan. Sa kanila kasi, pag gumawa ka, hindi ka galing sa Diyos. Okay, next question. Galing sa Diyos pag gumawa ka. Sunod na tanong. Sa makatuwid, sinungaling ang mga Hudyo, Mr. Eric, yes or no? Categorical? Sinungaling sila nung sinabing hindi sa Diyos. Pero nung sinabing hindi siya hindi nangingilin, tama yung kasi gumagawa siya eh. Huwag nating pagsamahin. Gumagawa nga siya eh. Sa Hudyo, kapag gumawa ka, hindi ka nangingilin. Ganun kasimple, napakasimple lang naman eh. Okay, next question. Sa Diyos, mali yun. Sunod na tanong. Mr. Eric, binasa ko sa iyo kanina ito eh. Sabi ko sa iyo, tama ba ito o mali? Sabi mo, tama. Ngayon ay sinungaling na. Alin ang pinakatama mong sagot? Sagot? Tama yun na hindi siya nangilin. Pero yung sinabing hindi siya galing sa Diyos, mali. Kasi siya nga yung Panginoon ng Sabat eh. Di ba? Siya yung Panginoon ng Sabat. Ba't mo pangingilinin yung Panginoon ng Sabat? Okay, next question. Gumawa siya eh. Yun ang gumawa siya. Okay. Hindi siya next question. Okay. No, ibig saan dito, Mr. Eric, mababasa na tama yung hindi siya nangilin at hindi tama ang sinabing hindi galing sa Diyos? Sagot? Tama yun. Hindi siya nangilin kasi nga gumagawa siya. Kapag gumawa ka sa araw ng Sabat, hindi ka nangingili. Kasi ang araw ng Sabat, kapahingan, wala kang gagawing anuman. Pero yung sinabing hindi sa Diyos, mali yun. Hindi mali yung sinabi siyang hindi siya sa Diyos dahil siya yung gumawa. Kasi nga, siya yung Panginoon ng Sabat, siya yung masusunod, siya yung katawan. Anino lang yung Next Sabat. question. Next question. Next question. Sa talatang ito, Mr. Eric,
Ang kalahati ay sinungaling at ang kalahati ay tama. Okay ba? Sagot. Oo. Pwede naman lahat ng tao kahit di sumasampalataya, nagsasabi siya ng totoo eh. Yan ang problema sa inyo. Kaya nagsabi ng totoo yung mga ang mga Israel, yung mga Hudyo kasi nga bawal nga maggumawa. Tama naman 'yan eh. Pero yung sabihin mong gumawa si Kristo hindi sa Diyos, yun ang sinungaling. Gumawa siya kasi siya Panginoon ng Sabat at siya yung katawan ng Sabat. Anino lang yan. Okay, next question. Sunod po tanong, sunod na tanong. Para ba sa iyo, Mr. Eric, ang tama haluan ng sinungaling tama pa rin? Mali. No? Mali. Bakit? Kasi nga dalawang salita yun eh. No? Pero sabi mo yung tama haluan ng sinungaling, may halo na. Hindi naman halo na sinungaling yun eh. Talaga namang hindi siya nangilin eh. Kasi nga gumawa siya. Sa batas nila, kapag gumawa ka, sa kanila, hindi ka nangilin. Diba? Gumawa eh. Okay, next question. Sunod na tanong. Iwanan na kita dyan. Lipat ako. Ano ba ang utos patungkol sa Sabat? Ipangilin o hindi ipangilin? Sagot. Ang utos sa Sabat, nung panahon ipangilin. Kapag ipinangilin mo, huwag kang gagawa. Eh kapag gumawa ka, hindi ka nangingilin. Ha? Kasi kaya nga mangingilin ka, wala kang gagawin eh. Kaya nga nung unang panahon, kahit mag-isaya ka, mabuti naman yun eh. Iahon mo yun eh. Walang gumagawa eh. Wala kasi nga. Okay, yun. Next question tayo. Next question. Okay, linawin muna natin ha. Ang pangingilin ba ay sigurado kang walang ginagawa? Yes or no? Categorical? Ayon sa utos ng Diyos, no? Sa mga panahong yon, huwag gagawa ang mga hayop, ang mga tao. Malinaw naman yun eh. Huwag gagawa ang maging mga nakatira sa kanila. Kasi nga, araw ng pahinga yun, walang gagawin. No? Hindi sila gagawa ng anuman. Okay, next question. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong. Ang Diyos ay nangilin sa araw ng Sabat. Ipinangilin niya, no? Okay. Ang Diyos ay pinabanal niya ang araw ng Sabat. Wala bang ginagawa ang Diyos sa araw ng Sabat? Tapos na yung paglalang. Wala na siyang kaya nga nagpahinga, tapos na yung gawa eh. Okay, so time is up. Ayan, time is up po tayo. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid Edwel, sa iyong cross-exam. Ayan, at salamat po at payapang-payapa pa rin po ang ating debate ngayon. Okay, dako na po tayo sa 5 minuto na konklusyon. Siyempre, unahin po natin dito si Pastor Eric para sa kanyang 5 minuto na pagko-conclusion. Okay, Pastor Eric, ready ka na po? Yes, Madam Moderator. Okay, 5 minutes, time start now. So, linawin lang po natin yung utos ng Sabat. Baka hindi na unawaan ng ating kapatid na Sabatista. Ano mang gawa, wag gagawa. Wala naman sinabing pag mabuti, gumawa ka eh. May sinabi ba ang Diyos na gano'n? Kapag mabuti, gumawa ka sa araw ng Sabat? Wala namang utos na gano'n eh. Walang utos na gano'n, kundi ano mang gawa, wag kang gagawa. Kasi nga, sabi mo nga, ang Diyos, no, nagpahinga eh. Bakit siya nagpahinga? May gagawin pa siya? Kaya siya nagpahinga kasi tapos na yung gawa niya. Wala na siyang gagawin, pahinga na. Ganun din, doon kinuha yung Sabat, yung pamamahinga, no? Na huwag kang gagawa. Kasi nga ang Israel, pagod yan sa paggawa eh. Alipin niya ng Ehipto, puro gawa. Binigyan sila ng Diyos ng konsiderasyon na magpahinga. At ito'y tinawag niya sa ikapitong araw. Doon sila magpapahinga kasi nga ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw pagkatapos niyang gumawa. Ibig sabihin, tinatapos niya yung gawa. Kaya sa araw ng Sabat, kapag gumawa ka, hindi ka nagpapahinga. Gumawa ka eh. Ibig sabihin, hindi ka nangingilin. Si Kristo hindi nagpapahinga eh. Araw ng Sabat, gumagawa eh. Sasabihin mo na nangingilin siya. Kaya may tama naman yun. Hindi nga sinaway niya yun eh. Yung sinasabi sa kanya na hindi lang sinira ang araw ng Sabat. Hindi niya nga sinawayan eh. Kasi gumagawa siya eh. Kasi siya yung Panginoon ng Sabat. Pinapakita ni Kristo doon, mga kaibigan, mga tagapakinig, na siya yung katawan, no? Yung Sabat, anino na lang yan. Siya yung dapat sundin. Kasi nga, si Kristo, sa panahon yun, itinuturo niya na siya yung kapahingahan
Siya yung kapahinga. Kaya kita nyo, gumagawa kayo, nagtatrabaho nga kayo, araw ng Sabat eh. Dapat huwag kayong gagawa eh. O ang dami nagtatrabaho sa inyo. Diba? Ano mang gawa, ginagawa, nagsasaing kayo, lahat ginagawa nyo eh. Sabihin nyo hindi. Ginagawa nyo yan. Ibig sabihin, sinisira nyo rin yung Sabat. Yun ang ibig sabihin ng mga tunay, no, na mga Hudyo nung unang panahon na inutusan patungkol sa kautusan na huwag kang gagawa. Pag gumawa ka, hindi ka nangingilin. Yun ang ibig lang sabihin. Pero yung sabihin mo na, hindi ka sa Diyos dahil hindi ka nangingilin, ay mali yun. No? Si Kristo nga, hindi nga nangingilin, pero hindi siya sa Diyos. Hindi nangangulong, hindi siya sa Diyos. Bakit? Eh siya yung Panginoon ng Sabat eh. Siya yung Panginoon ng Sabat, mga kapatid. Siya yung, ibig sabihin nun, siya yung katawan. Sa kanya na tayo magpapahinga. Yun lang ang gustong sabihin ni Kristo na sinasabi sa 11, 27, 28, 29, na siya na ang wika yung magpahinga kayo ang wika sa akin. Yun na po yung aral. Kaya hindi na yung pangingili ng Sabat. Wala nga utos ni Pablo yan eh. Hindi nyo nga napatunayan na inutos ni Pablo. Hindi nyo napatunayan, inutos ng mga apostol ni si Kristo. Hindi nyo napatunayan sa akin, sa amin ngayon, na inutos pa ni Kristo yan. Wala kayong naibigay na talata, ni isang talata, wala kayong naibigay na inutos yan sa mga Kristiyano. Ano ibig sabihin? O, di ba zero? Wala eh. Diba? Walang inutos eh. Puro lang saan sinira niya, totoo ba yung sinabi ng mga Hudyo na sinirang araw, totoo ba puro lang ganun eh, para patunayan ninyo na inutos. Yun lang ang tibay nyo eh. Diba? Yun lang ang utos para sa inyo. Na kinakailangan na huwag mangyayari to sa araw ng Sabat, yung pagtakas. O yun lang ang utos sa inyo. Kinunclude nyo na utos yun. Pero walang inutos sa panahong Kristiyano na utos pa yan. Hindi nga gumawa ang mga hintin na mga Kristiyano, nangili sila. May isang talata, wala nga kayo naibigay. Oy, nangili yung mga hintin. Hindi nagluto, hindi nagsaing. Di ba? Wala kayong mapapasang ganyan kasi ang batas ninyo, ang utos niyo sa lumang tipan pa rin. Kaya nga sabi mo nga, pag nagsaing, pag namulot, ng ganyan, bawal sa inyo hanggang ngayon eh. Ay ba't sa panahon ba nila Pablo, wala bang gumawa ng ganyan? Di ba? Ay hindi na nga sinabi yan eh. Di ba? Wala nang sinabing ganyan. So hindi na talaga umiiral yan sa panahon nila. Yan ang malinaw, mga kapatid, yun yung malinaw yan, na walang napatunayan ng ating kapatid, na si Brother Edwin, na ito'y utos pa sa bagong tipan, ni walang nabasa, na inutos sa mga hintil, ni walang nabasa, na ginawa ito ng mga Kristiyano, mga hintil, o mga Kristiyano, wala siyang napatunayan. Ibig sabihin, tibag po yung aral nila na ito'y sa mga Kristiyano. Okay, so time is up. Okay, maraming salamat Pastor. Okay, dako na po tayo sa final conclusion po ng ating affirmative side na si Brother Edwell ng SDA. Ayan. So, shout out po tayo dyan, Brother Ruben Nankilada. Ayan. So, bukas po ay sa Tuesday. Abangan nyo po yung debate nila ni Brother Ruben and Brother Mel. Okay, alas 8 po yan ang gabi. Okay, so 5 minuto po, Brother Edwell, para sa yung final conclusion. Time is start now. Well, thank you very much mga kaibigan. Akala ko 10 pa rin yung ating Q&A sa second portion. No? Di ba, okay lang. 7 pa rin na rin lang pala. No? Okay. Akala ko 10 pa rin. Kaya may nareserva sana akong mga bala pa eh. Kay Mr. Eric. Kaya lang, pasalamat ka, Brother Eric. 7 minutes lang pala yun eh. Marami pa akong bala. Okay, pandurog sana. No? Pero durog na rin naman mga kaibigan. Huwag naman masyadong durogin, Brother. Kaibigan ko yun eh. So mga kaibigan, binasa ko kanina ang Juan 9:16. Okay? Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsasabi, ang taong ito hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangili ng Sabat. Totoo ba ito o hindi? Yan, tanong ko eh. Sabi niya, totoo. Una kong tanong, totoo ba na si Kristo hindi nangili ng Sabat? Ayon sa mga audio, opo. Totoo ba na si Kristo hindi galing sa Diyos? Ay, hindi raw totoo. Ay, wala na.
sira na, durog na. Sana, dahil sinabi mong totoo, totoo lahat. Ha? Sinabi ko kaninang totoo ito eh. Kaya totoong si Kristo ay hindi galing sa Diyos. Sabi hindi raw totoo. Eh, nakakalito na ito, no? Mga kaibigan, nakakalito na. So mga kaibigan, sadyang ito ay komentary ng mga Pariseo na si Kristo hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangili ng araw ng Sabat. Komentary ito ng mga Hudyo na si Kristo hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangili ng Sabat. Pumapanig si Eric sa mga Hudyo na si Kristo hindi nanggaling na hindi nangilin ng araw ng Sabat. Mga kaibigan, si Kristo po ay sinunod niya ang kautusan ng kanyang ama, mga kaibigan, at wala siyang nilabag. Hindi po siya nagkasala kailanman, mga kaibigan. So ngayon, sayang, ang dami ko pang itanong ano yung mga ginagawa ng mga pare bilang pag walang galang sa araw ng Sabat? Wala po doon yung mag-araw ha? Yung mga pagtutuli sa araw ng Sabat, yun po ay considered yon sapagkat banal na gawain yon. Yung pagkatay ng kambing, tupas, paghandog, araw ng Sabat, yun po ang tinutukoy, mga kaibigan. Wala po doon yung mag-araro tayo, araw ng Sabat, magnegosyo, magtinda, mangawil, mangisda, lahat. Wala po doon, mga kaibigan. So ngayon, doon tayo nagtawakas sa mga paggawa. Mga kaibigan, ang Sabat po ay kapahingahan. Kapahingahan sa mga gawain na pangnegosyo, pansarili. Pero may gawa doon. Ano yun? Pangaral Merong isang Sabat, lakarin, no? Na considered sa araw ng Sabat, mga kapatid. No? Yung panggagamot ng may sakit sa araw ng Sabat, yun po ay considered po yun sa araw ng Sabat, mga kapatid. No? Sinabi ko na kay Brother Eric na in every role there is exemption, no? Meron yan, kapatid, no? Meron. Kaya lang, kung tahasan mong ginagawa ang paglabag, mga kaibigan, Brother Eric, sa araw ng Sabat, yun po ay labag, no? So, meron consideration ay yung when it comes to buhay, pag-save ng buhay, Mr. Eric, yun po ang may problema, no? Pero ang Diyos ay magawa araw ng Sabat, no? Ano yung gawain niya? Na ginawa niya? Yung pag-produce ng hangin para mabuhay ka. Yung pag-iingat para sa iyo sa araw ng Sabat, gawain yun ng Diyos. Pero ang gawain na hindi dapat gawin sa araw ng Sabat ay yung mga pagninegosyo, paghahanap buhay, pag-araro kung ano man, Brother Eric. Okay? Pero yung pangaral, pag-ibanghilyo, paggagamot sa may mga sakit, that is considerable. Sabi ni Kristo, hindi mabuti. Ano ba yan? Hindi masama ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, Brother Eric. Consider po yun na mabuti. So, pinatunayan ko, mga kaibigan, ang Sabat ay utos pa rin ni Kristo? Yes! Utos pa rin ni Kristo. Si Pablo, nangili ng araw ng Sabat, mga kaibigan, sa kanyang pangaral, Sabat ng Sabat po siya, mga kaibigan. No? Doon po sa Thessalonica, Corinto, at iba pang mga lugar, si Pablo, ugali niya rin po ang pangilin pagpasok sa sinagoga, araw ng Sabat, mga kapatid. So, utos pa rin Kristo, ang Sabat sa bagong tipan, tapos ang kaso. Tapos. Okay, so maraming salamat po, Brother Edwin. Tapos, ang kaso. Ayan, so shoutout po tayo sa atin dyan sa comment section. Okay, sa next week po, abangan nyo pa po ang debate natin na punong-puno po ng debate hanggang next week po, Saturday, ay puno po tayo ng debate. Abangan nyo po yung mga debate dito at sana po ay meron tayong mga natutunan sa gabi ito sa pag-uusap po ng ating dalawang kapatid na si Brother Edwel. Okay. So isang pag-aaral din po ang mga katulad ng mga ganitong pag-uusap. Okay, so syempre, ayan, dyan na po nagtatapos ang pag-uusap ng ating dalawang kapatid na ito. Okay, siguro po ay
Ayan, bago syempre tayo magtapos sa ating debate na to, pasalamat po tayo. Meron po tayo gustong i-announce or i-flag po. Okay, unahin na po natin si Pastor Eric. Okay, nakamute ka pa, Pastor Eric. At okay, 1 minuto. Yes, muli, God bless po sa lahat, no? Tayo nagkaroon na naman ng ganitong pag-uusap. At bahala na po ang mga nakikinig sa ating mga pinangangaral. So, pagpalain din ng Panginoon, no? Sister, no? Sa inyong moderate, no? At nagtitiis kayo. Amen. Kaya hindi na kapatid, no? Si Brother Edwin, no? Sa muling pag-uusap na bagay na ito. So, yan po, ano. At sa ating pong programa, patuloy naman yan, yung mga nilalive po natin, no? Tulad yan, no? Napuno na po tayo ng in-defense. At baka makasingit pa kay Sister na sa 23. May Ngayong debate Tuesday. po eh. Meron pala. So, si Brother pangalan nito? Mike, no? Meron pala sa 23. Pasensya na. Baka Okay. sa tayo. Oo, sa next week na po siguro, 29, 30. So, ang uno ko po ay wala. Meron po akong gagawin sa May 1. So, meron po akong gagawin ng maghapon tsaka hanggang gabi. So, 29 to, yun, kasama yung 30. Pwede po tayo ng 29. Ayan, April 29, pwede po, available po tayo. Anong araw po yan, Ma'am Nads? Kay ano po yata ito, kay Pastor Eric, si Brother Mike, yung naging SDA din po yun, naging ka-debate niya. Okay. 29. Opo, 29, pakiano nyo na lang po. Tapos i-send nyo na lang po sa akin kung ano yung topic nyo. Ano po? Okay, so 29. Ano ko na lang kung sino yung ano, kasi marami nag-aamon eh. Tingnan po natin Okay. kung 29. Okay, siguro po, ayun. I-set ko na lang. Oo, i-set ko na lang po sa inyo at saka yung mga schedule po natin. Ano? Okay, so next week po talagang medyo puno po tayo. Ayan, hanggang Saturday. So, pahinga naman po tayo ng Sunday. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Pastor Eric at Brother Edwel. Ayan, meron ka pong gustong pasalamatan, meron ka pong gustong i-plug. Ayan, 1 minuto po bago tayo magtapos. Okay, start na po. Bro Edwel. Okay. Thank you very much, Brother Eric. Marami pa tayong away, ha? Okay. Sige po. Masaya, Brother Eric. No? Gusto ko lang pong uli na sasabihin kay Brother Erwin na maganda naman akong kausap, di ba? Kaya Brother Erwin, wag kang kaibigan pa rin tayo. No? Baga harapin mo ako bilang kaibigan sa ating Maginoo. Well, salamat din sa lahat ng ating mga viewers sa gabing ito, kay Brother Dodon Labisto, at kay Brother Ruben siyempre, at yung ating mga kabrads, mga SDA na nakikinig dito po sa ating In Defense of the Truth. At sana po mga kaibigan, mga kaibay po namin pananampalataya, ay sana po ay kung anong tama, tanggapin, ano man ang mali, iwaksi po natin ang katotohanan, ang siyang magpapalaya sa atin. Back to you, Madam Nads. Okay, so thank you. Maraming salamat po. At syempre po, congratulations po, Brother Edwel and Pastor Eric. Ayan, so again po, abangan nyo yung ating pamagagawain next week po, puro halos debate po yon. So, thank you so much at congratulations po sa inyong dalawa. At salamat po sa ating Panginoong Diyos at tayo po ay talagang pinagbibigyan po at yung ating mga debaters ng isang payapa at maayos na pag-uusap. Amen po. So maraming salamat po sa ating po sa lahat ng mga nag-share, sa ating po sa comment section, sa live viewers na sinamahan po tayo hanggang sa mga oras ito. At sa Miyerkules po, ayan, may nagpapa-announce. Abangan nyo po muli si Gilier Pacana at si Sanrio.
Okay, napakadaming viewers itong dalawa na to. Talagang umabot po talaga sila ng 100. Okay, so maraming salamat po muli at isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Okay? Salamat po, Pastor Eric and Brother Edwell. Thank you and magandang gabi po.